Bago kayo umupo, say hello to the person next to you. Sabihin nyo, I'm glad to see you. Welcome. Sabihin mo, you are marked. You are marked. Kanina, habang kinakanta natin yung pangalawang song, yung Jesus I Come, alam nyo ba yung lyrics ng Jesus I Come? Sabi niya doon, Jesus I come, I surrender. Pero may part doon na sinasabi doon, I am marked forever, I am yours. Yan ang ating series. Andito ba kayo last week? Ang ibig sabihin ng mark sa Tagalog, ano ibig sabihin ng mark? Tinatakan. Tayo daw, once we surrender ourselves, tayo ay tinataka na. Meron na tayong higit pa sa tato na hindi na mabubura kahit kailanman, kahit nino man. At etong tatak na to, ang proof na ano? Sabi dun sa kanta, I am yours. Kayo ba may tatak na? Tanong mo sa katabi mo, ikaw ba may tatak? Alam mo, naalala ko dati, nung hindi pa uso ang mga online ordering, dati pagka gusto mong makabili ng mga imported na goods, kailangan mong pumunta sa Shopsville. O kaya sa Cash and Carry, kung taga Makati ka naman. Yung mga matatanda, alam nila yon, sikat na sikat yan. Yung Shopsville nasa may Green Hills, meron nung third floor, kung saan nandun yung mga stalls. Tapos, malalaman mo kung yung isang bagay imported, kasi meron siyang barcode. Ngayon, lahat ng bagay, meron ng barcode, pati yung mga local eh. Etong barcode na to, yan ang proof na, uy, imported nga to. Even dati, wag na nga ikwento, papagalitan na naman ako. Mahirap. Maganda yung maintain natin yung peace sa ating bahay. Diba? So, yan ang ating series, tayo ay tinataka na. At etong tatak na to, ang proof na tayo ay tinawag na ng ating Savior. Tinawag tayo ng Panginoon. Okay? So, ilan na ang followers of Jesus dito? Alam nyo, yung kaninang mga songs na kinanta natin, especially yung pangalawa at yung pangatlo, yun ang mga songs na pinakamahirap na kantahin. Okay? Pinakamahirap kantahin, bakit? Hindi dahil sa mataas yung pitch. Pero kung talagang sinapuso mo kasi yun, parang hirap, di ba? Yung biro mo, sabihin dun sa isang song, yung last song, I will make room. Madali yung make room eh. Pero yung sabi dun, to do whatever you want to. Kaya mo bang talagang sabihin sa Panginoon yon? Na kahit anong sabihin ng Panginoon, you are going to be willing? Hello? Kaya nyo yun? Kung anong sabihin ng Panginoon, yung hindi nyo pa alam kung anong ipapagawa sa inyo ng Panginoon. Pero sasabihin mo sa Kanya, bibigyan mo siya ng blank sheet of paper, and then sabihin mo sa Kanya, Lord, anything, gagawin ko. Parang ano yan, di ba? Parang kunyari, birthday mo, tapos tinanong ka ng mga kamag-anak mo, anong gusto mong gift? Sa loob mo minsan gusto mo sabihin, bakit? Kaya niyo bang ibigay yung gusto kong regalo? Sige, kahit ano, hilingin mo, ibibigay ko sa inyo. If God were to ask you that, name me one thing, and I will give it to you. Alam niyo ba kung anong isasagot niyo doon? Just one thing. Pero dito sinasabi natin sa Panginoon, sige Lord, anything you want me to do, I will do it. Amen? Alam nyo, recently, panay, yung social media natin, meron ngayong issue silang ginagawa doon sa Congress. Ano yung issue ngayon sa Congress? Yung mga ini-interview nila? Panay mga fake news. Alam mo yung fake news, hindi naman bago yan eh. Even ako, as a pastor, member ako ng iba-ibang mga chat group. Na yung chat group na yun, panay mga pastors din.
Alam nyo, even yung mga pastors, nadi-disappoint ako. Ang daming mga pastors. Pastor na sila, wala pa silang discernment kung ano yung ikakalat nila. Minsan, nagpo-post sila. Lalong-lalo na yung ipopost nila tungkol sa mga persecuted Christians. Sabihin nila, please pray right now. 17 Christians are about to be beheaded. In ganyan daw, mga ISIS daw yung gumagawa. Pero pag ni-research mo naman, naku, mga balita pala to nung 5 years ago pa. Tapos sinasabi nila, di ba? Ang daming mga ganyan, mga fake news. Kaya tayo bilang Kristiyano, dapat mag-iingat tayo sa mga bagay na kinakalat natin. Today, ang topic ko sa inyo is about mga fake news. Ang trabaho naming mag-asawa, yung company namin, we're into advertising. At alam namin yung power ng advertising. May gusto akong ipakita na video sa inyo. Can we make sure lang na may audio? Okay? Kasi ngayon advertising kami, dati naman ang trabaho ko I'm a photographer. So alam ko ano yung power of making someone. Ito maikling video lang to, so pakitignan na lang. Kung makita nyo kung ano yung reality versus expectation. Okay? Ewan ko kung napanood nyo na to. This is probably only about 15 seconds long. So ipapakita niya ako ng itsura pero ano nangyari pagkatapos. Instagram versus reality. Yan daw yung picture. Pero yan daw paano ginawa yun. Ito kala mo ganda-ganda. Yung pala, totoo nang panay-ipot pala siya. Or ito, di ba, napaka ano. Parang may nakita ko dating parang ganyang picture dun sa Zambales di ba? Yung nalubog. Ayan, di ba? Kasi, ang problema dito, bakit ito yung pinapakita ko, many people have portrayed Christianity na napakadali. All you need to do, yung mga iba, ang sinasabi nila para mapajoin ka, guys, pag sumali kayo, if you surrender yourself to Jesus, mawawala na yung problema nyo. Magiging immune na kayo sa lahat ng problema. Hindi na kayo magkakaroon ng problema. Poprotektahan niya kayo kasi hindi niya kayo iiwan O kaya yung iba naman, sabihin nila, alam nyo, if gusto mong mag-guarantee na pupunta ka sa langit, all you need to do is pray the sinner's prayer. And after that, pwede ka nang gumawa ng kasalanan. Pero sigurado yung kaluluwa mo, nasa langit pa rin. O kaya, pagka kunyari, kaya dito, even sa tithing natin, sa message, I give specific instruction. Na pagka tayo nagta-tithing message, hindi natin sasabihin na guys, magbigay kayo dito. Kasi pag nagbigay kayo dito, yung 10 piso nyo, magiging 100. Diba? Kasi lahat yung mga yan, fake news yan. It's not true. No wonder, ang mga Kristiyanong nandito sa atin, mga weak. Pagka kunyari, pagdating sa nag-imbita, guys, tara, kailangan natin mag-prayer and fasting. Ayaw nila. Bakit? Wala namang ganyan sa usapan Parang dati sabi, magdasal lang daw ko, okay na ako. Okay na ako dito. Yung, basta makapasok sa langit, pwede na. 'Di ba? At yung iba naman, ito yung pinangahawakan nilang. Basahin nga natin, sabi dito sa Matthew 11:28-30. Sabi diyan, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Marami sa atin, yan yung pinangahawakan nating verse, di ba? Alam mo, kaya ka maraming problema, bigat na bigat ka na. Surrender mo yung sarili mo kay Jesus. Pagka sinurrender mo, nako, magkakaroon ka ng tunay na pahinga. So yung iba, yan yung sinasabi nila. Christianity is easy. Pero alam nyo, yung rest na nandyan, nakikita bang na-highlight ko siyang yellow? It talks about peace. Hindi ibig sabihin niya na hindi ka na maghihirap. Ang sinasabi ditong rest is kahit magkaroon ka ng problema, meron kang rest because meron kang tiwala sa Panginoon. Alam mong nandyan siya. Okay? Yung sinasabi diyang my yoke is easy and light, hindi ibig sabihin nito na, wala na kayong gagawing trabaho. Okay? Hindi, anong sinasabi dito? Anong yoke yung sinasabi dito? Sabi niya, magpalit tayo ng yoke. Sabi niya, give me yung yoke mo na napakabigat, bibigyan naman kita ng yoke na magaan.
Yung iba, ang tingin nila dyan, ang tinuturo, sabihin nila, yung hirap na hirap ka sa buhay, pagka nag-surrender ka kay Christ, papadaliin niya yung buhay mo. Anong yoke yung sinasabi dyan? Tama ba yung ganong klaseng turo? Mali. Anong yoke yung sinasabi dito? Yung time na to, yung mga tao, they were into laws. They were into religion. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, ibigay mo na sa akin yung yoke mo of religion. Yung pressure sa'yo na, nako, nagkaroon na naman ako ng kasalanan. Sabi niya, ang ibibigay ko sa yung yoke, which is light, is the yoke of relationship. Yung security, yung grace niya, ibibigay niya sa inyo. Hindi mo na kailangan mag-alala pa about the laws. Hindi to about legalism. Yan yung sinasabi niyang magpalit kayo. As a matter of fact, nagkaroon ng time na may isang teacher na lumapit kay Jesus and ang tanong niya is, what must I do to get eternal life? What must I do to get eternal life? Alam niyo yung sagot ni Jesus sa kanya? Sabi niya, whoever wants to be my disciple, ano dapat gawin niya? Sabi niya, he must deny themselves, take up their cross daily, and follow me. How many of you guys have actually done this? Sabi niya dyan, himay-himayin natin. Sabi niya, whoever wants to be my disciple. Ibig sabihin yan, lahat. Wherever, whoever wants to be my disciple. Kasama kayo dyan? Yes. Okay? Ano daw dapat niyong gawin? Must deny themselves. Have you denied yourself? Ibig sabihin yan, kung ano man yung mga gusto mo, ano man yung mga ambisyon nyo, ready kayo na i-give up yan para sa Kanya. It means putting God above your own desires. Talks about yung priority. Tapos sabi dyan, and take up their cross daily. How many of you guys are already serving? Serving? How many of you guys come every Sunday? How many of you guys, when you come on Sunday, talagang binibigay niyo yung isang oras or isang oras at kalahati para sa Kanya, iniintindi niyo yung salita. Yung iba sa inyo nga, pupunta rito, physically lang. Yung iba, nag-cellphone lang. Yung iba, natutulog. Di ba? Yung iba, kumakausap lang ng mga kaibigan nila. Di ba? That's not taking up your cross daily. And yung word dito na daily, it means ang commitment natin sa Panginoon, nire-renew natin yan araw-araw. It's living a life of service and obedience. Amen. Tapos sabi niya dyan, follow me. It means being transformed to the image of Christ. It's following Him. Hindi pwedeng sunod ka ng sunod, pero pag tinitignan ka ng tao, ang layo mo pa rin sa itsura ni Jesus. Means actively pursuing Jesus. Hindi yung pinipilit sa atin na, oh guys, kailangan makilala nyo siya. Pinipilit kayo, binibigyan pa kayo ng mga kung ano-anong mga pain para lang mapa-attend. Pagka walang pagkain, hindi pupunta, dapat tayo yung humahabol sa Kanya. All of these things, they are just bonuses. Nagets nyo? Pag wala dyan yung desire, maybe kailangan natin tanungin ang ating sarili. Follower ba talaga ako ni Jesus? Have I really surrendered myself to Jesus? Diba? So today, I want to talk about yung true cost of following Jesus. Ano ba talaga ang kapalit sa pagiging disciples? Because many times, we say yes to something, pero ang nangyayari, napapasubo tayo. Magsa-sign up tayo, example lang, magsa-sign up tayo, sige, pasok ako dyan, tech team, worship team, media, game. Yung pala masyadong busy. Ako rin, minsan napapasubo ako sa mga ganyan. Sign up ng sign up, minsan sa mga classes,
tapos hindi ako mag-a-attend, yung mga assignment namin, madalian ko lang ginagawa, hindi ko siya masyadong nananamnam. Bakit? Kasi, nung time na nag-say yes ako, hindi ko alam kung anong pinapasok ko. Andito pa ba kayo? Di ba? You sign up for something at hindi mo alam kung ano yung pinasok mo. Kaya nga sabi ni Jesus, for which of you, intending to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to finish it? Kung pupunta kayo dun sa Kamsur, on the way papunta dun sa bahay namin dun, makita nyo, ang daming mga bahay na ang itsura niya, kitang-kitang, pwede mong bilangin ko ilang hollow blocks ang ginamit para mapagawa yung bahay na yun. Bakit? Kasi panay mga hindi siya tapos. And you would wonder, bakit hinayaan na nilang ganyan? Karamihan dyan, if you ask them, bakit walang pintura? Bakit walang finishing? Bakit hindi na natin napakinis? Alam niyo kung bakit? They never counted the cost. Ang sasabihin nila sa inyo, nawala ng budget eh. Nawala ng budget. Sino sa inyo ang naalok na ng mga installment? Cellphone, motor. Hoy, magtaas kayong kamay. Alam ko, kayo, naalok kayo ng motor, di ba? Tapos, nung naalok kayo ng motor, so ngayon, nagbabayad ka na ng installment, eto, hindi naman siguro to lahat. Pero marami akong mga alam na mamaya pagka tinanong mo, oh, kamusta na yung motor mo? Wala pa nahatak na. Bakit? Hindi ako nakapagbayad, 3 buwan. Kinuha na ulit ng ano. Ano naging problema? Hindi naman dahil sa hindi nagtatrabaho yung tao. Ang problema, nung pinasok nila yon, nung una, parang, uy, exciting, bagong motor, pinakita sa'yo, ang ganda eh. O kaya bagong cellphone, di ba? Ganda, kita mo, tama-tama, medyo kakarag-karag na yung dati kong cellphone eh. Tapos mamaya, wala na. Bakit? Hindi na bayaran. They failed to count the cost. Kasi nung time na inaalok sa'yo, okay. Marami sa atin, parang ganyan. Nung time na inaano sa inyo, ano, you want to follow Jesus? Na-excite ka. Ganun kadali. Game, sige. Installment naman eh. Pero mamaya, nung nandyan ka na, nawala na sa hulog, hindi pala nakaka-attend, di ba? Parang sa marriage. Nung photographer ako, ang dami kong mga nakita na ang naging problema nila, ang sabi nung girl, etong asawa ko, nung nagpakasal, pagkatapos ang problema, buhay binata pa rin. Hindi pa rin niya maiwan ang kanyang barkada, nakakalimutan niya na bagong buhay na. Or, nagnegosyo, nag-hire ng mga tao. Kailangan yan eh, di ba? Pagka nagnenegosyo ka. Pero nakalimutan mo na pag nag-hire ka ng tao, every 15, every 30th, kailangan meron kang pambayad. Di ba? Or for example, di ba? Like kunyari, si Rarona, pag makita mo yung picture ng kanilang baby, sasabihin mo, cute. Sana ako rin meron. Pero, pag hindi mo binilang, makakalimutan mo na, uy, pagka may baby ka, pagdating sa gabi, gumigising-gising yan, kulang sa tulog. Diba? Tapos magtatrabaho ka, papasok ka pa, yung puyat. Tapos, pag hindi ka nagpapa-breastfeed, kailangan i-compute nyo yung gatas, magkano ang gatas. Diba? Pero nung tinignan mo yung picture, cute, lahat yan, di mo na siya inisip. You failed to count the cost. Lahat ng mga to, mga cost yan. So ano ba talaga ang cost sa pagsunod kay Jesus? Basahin natin ang verse na talagang ito yung pinapabasa sa atin. Okay? Sabi dito sa Luke 9:57 to 62, sana lahat tayo magbasa kasi kasama yan sa cost. 'Di ba, Mae? Ayan, basahin natin to. Sabi diyan, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead,
but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. So dito makikita natin may 3 tao na nagkaroon sila ng opportunity para sumunod kay Jesus. Habang siya ay naglalakbay, siya ay nagtuturo at siya ay nanggagamot. Pero, ang dami nilang binigay ng mga excuse kung bakit hindi sila pwede. Marami sa atin makaka-relate dito. Di ba? Dahil every time, pagdating ng Sunday, walang problema. Pupunta tayo dyan kasi Sunday, ano lang naman yan 1.5 to 2 hours, walang problema, nandiyan na yun sa kalendaryo. Pero bakit? As simple as, unang-una, pagdating ng discipleship, how many faithfully attend? Yung merong small group, nasaan? Ilan? May small group? O ba't hindi pa nagjo-join yung iba? How many ang nagbabasa ng Bible every day? Uy, dumadami na nagtataas. 'Di ba? Yung ganyang kaliit na commitment. Sa bahay lang yan, hindi nyo kailangan umalis. Walang problema. 'Di ba? Small things like that. So dito si Jesus, nag-respond sa kanila with a comment about following Him. Kung babasahin ninyo, yung mga comment dito ni Jesus, medyo nga harsh Pero pag-aralan natin to, para maintindihan at makapulot tayo ng mga aral. Okay? So una muna, sabi niya, ano ba yung sinasabi dito ni Jesus? Sabi niya, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head. Ano kaya sinasabi dito ni Jesus sa kanila? Sa mga nagtatanong, Lord, gusto kong sumunod sa inyo. Sabi niya, foxes have dens, birds have nests. Ano ba yung den? Doon natutulog yung mga fox. Yung birds, ano ba ang nest sa kanila? Etong kanilang, hindi, yun yung Tagalog ng nest. Pero para saan ba ang nest? Yan yung kanilang bahay. Yan yung, hindi naman pwedeng lipad lang ng lipad yung ibon, di ba? So, dyan siya umuwi. Sabi niya, pero, the Son of Man, which is siya, wala daw siyang pwesto kung saan siya matutulog. So dito, Jesus was saying, if you want to be His follower, you have to be ready to work. Ang pagsa-sign up dito, hindi to parang membership, na pagka nag-sign up ka, yun na yun. Magbabayad ka na ng association dues every year. Dito, once you choose to become a follower of Christ, kasama sa cost niya na ilagay nyo, whether you really want to follow or not, is do I want to work for His kingdom? Dito makikita natin, si Jesus, ang kanyang sinacrifice, yung kanyang buhay. Pero, hindi pumunta dito si Jesus, tapos patay siya agad. Jesus was busy for 3 years doing ministry. Healing people, casting out demons, raising the dead. So, kung tayo, ang ginagawa pa lang natin is attending Sunday service, medyo bitin yan. When you say yes to Jesus, you also say yes to serving. Sabi mo sa katabi mo, mag-serve na tayo. Baka kasi nung time na sinurrender mo yung sarili mo kay Christ, nagtanong ka, ano bang dapat kong gawin? And din sinabi nung tao nag-share ng gospel sa inyo, basta attend ka lang ng Sunday service, okay na yan. 'Di ba? Mali po 'yon, fake news 'yan. Hindi po ganun lang. Hindi po 'yan ang expectation sa atin. As a matter of fact, sabi sa Luke 10 verse 2, He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Alam nyo ba na ang isa sa busiest profession, yung pinaka-stressful daw na profession, at saka yung pinaka-busy, ano? Anong number 1? Alam mo, Alex? Ha? Negosyante? Construction worker? Tricycle driver? Ano kaya ang pinaka-busy trabaho? Ang pinaka-busy, pastor. Kasi, it's a 24/7 job. Biro mo, mag-evangelize ka,
ide-disciple mo sila. Ikaw mismo nag-aaral para sa message mo this coming Sunday. 'Di ba? Buti nga ako, may kasama ako. Andyan si Abby, nandyan si Alex, nandyan si Pastora Beth, nandyan si Pastora Monique. Buti dito sa church, marami na rin tayong mga leaders. Nasaan ang mga leaders natin? Nandyan sila Teacher Liza, Teacher Sin, andyan sila Robert, di ba? Si Nina is here. Marami tayong mga nagsaserve dito. But in many churches, wala. Kaya sinabi dito, the harvest is plentiful. Ano ba yung harvest? Hindi. Ang harvest dito na sinasabi, yan yung field na aanihin. Hindi yan yung harvest na verb. Yung harvest dito, it's a noun. Ang dami. And kung titignan nyo, ilan lang yung bakante nating upuan? Ha? Konti lang yung bakante nating upuan. And it's so easy na sabihin na, guys, okay na tayo eh. Di ba? Ngayon kami busy. Okay na tayo kasi yung titignan nyo parang wala namang space na eh. Akala ko ba the harvest is plentiful but the laborers are few? Alam nyo guys, kailangan kayong maging laborer. Another word for laborer? Workers. Servants. Okay? Alam nyo, the harvest is plentiful. Naniniwala kayo? Ilan ang members natin dito kaya? Ilan ang nag-a-attend sa atin? How many ang today? Ilan? Mga estimate. Mga 100 more or less. Alam nyo ba kung ilan ang population ng Sampaloc? Sampaloc pa lang ha. Chinek ko habang ginagawa ko tong message. 398,000. Ilang percent kaya yung 100 doon? Alam nyo, yung pinakamalaking church sa buong Pilipinas, hindi yung ibang church, pero sa Christian church, siguro wala pang kalahating milyon ang members nila, and that's the biggest church. Ilan ang population ng Pilipinas? Matt, ilan ang population ng Pilipinas ulit? 118? Mga 118 million. Ano yung kalahating milyon doon? Hindi man tayo umabot ng 1%. At ito yung mga naging Christian dahil lang sa fake news. Hindi pa ito yung talagang fully committed Christians. Pag tinanong mo dyan, ilan talaga dyan yung mga regular? Nagbabasa ng Bible, nagpapadisciple. Baka mas mababa pa. Guys, the harvest is plentiful, but the workers are few. Totoo yan. Malayo pa ang kailangan, marami pa tayong mga taong kailangang i-reach out. When we sing, I want to make room for you to do whatever you want to. Actually, alam niyo kanina, nung tinanong ko kay Abby kahapon kung ano yung mga kakantay, sabi niya, I'll make, anong title nito? Make room. Sabi ko, okay, sige, pwede na yan. But you know, as I was singing, kanina yung lyrics na, I want to make room for you. Alam mo, na-convict ako. Kinonvict ako ni Lord as I was singing that song. Yung conviction niya sa akin is that song is wrong. Alam niyo ba yon? That song is wrong. Kasi kinakanta natin na I surrender. Alam niyo ba, pag sinabi niyong I will make room, bibigyan kita ng isang space. Hindi yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kailangan ibigay natin yung buo. He doesn't want a room. He wants you entirely. Di ba? Kaya kanina as we were singing that, ang kinakanta ko is, I want to give it all to you. To do whatever you want to. It's not a room that I wanna give. Kulang kay God yan. Kasi what if ang liit lang nung room? Yung binibigay mo sa kanya, guest room. Di ba? No wonder, hindi ka nagsaserve. Guest room lang ang binigay mo eh. Meron akong minute na men's group this week. Tapos nagkamustahan kami kasi it's been a while since last kami nagkita. And then tinanong ko sila, kamusta ang reading? Yung isa, ang sabi niya, hindi niya na sinagot, sabi lang niya, ang dami kong work. Sabi ko, kamusta yung reading mo? Ang dami kong work. Yung isa naman, ikaw, kamusta? Kamusta naman ang reading mo?
Sabi niya, galing kaming travel eh. Buti na lang, 4 kami. Yung isang guy, sabi niya, hindi ba dapat pag yung mga ganyan, mas lalo kayong nagbabasa? So sabi nung dalawa, o nga no, sige nga, try nga namin yan next time. Bakit? Kasi isa, pagka napupuno ka ng work, di mataas ang stress level. Isn't those times the more we need the Lord? Yung isa naman na nagta-travel, aba, you're so blessed. Hindi ba dapat nagpapasalamat ka sa Panginoon na inaalaw ka na magbakasyon? Hindi ba? The more during those times. Pero nangyayari sa atin, pagka nabibisi sa trabaho, sige, mamaya na lang ako magbabasa. Kami ni Monique, for the past 2 months, it's been one of the busiest time sa aming buhay. Grabe talaga. As in, bago kami sumabak dito sa project na to, sinabi muna sa amin na, alam nyo, ang mga janitors ng airport, magiging best friend nyo sila. Kasi doon na kayo matutulog sa airport, magpapalit lang kayo ng bag. Okay? At kay Monique, nagkatotoo yung ganon. Hindi naman niya nakilala yung mga janitors na naglilinis doon sa airport. Pero grabe. To the point na, isang araw pag uwi niya, si Ziva sabi na lang sa kanya, "Thank you for visiting, Mommy." Naging bisita na lang siya. But you know, even during those busiest times, never ako nag-miss ng pagbabasa ng Bible kahit isang beses. Because I felt the harder life gets, the more I need the Lord. Kayo, ganun ba kayo? Okay? So number 2, balik tayo ulit dun sa verse kanina. Sabi naman ni Jesus, basahin nyo nga, sabi dyan, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." So ano naman ang sinasabi dyan? So dito, yung tao kasi, nag-request muna siya. Sabi niya, "Lord, sige, susunod ako sa iyo. Pero pwede ba uwi muna ako, i-bury ko muna yung aking tatay?" Tapos sabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na yung mga patay, na maglibing ng mga patay." Pero question, how can the dead bury their dead? Kasi ang pinag-uusapan dito, yung mga spiritually dead, sila yung mga nag-aalala about the dead. Pero, tayong mga ligtas, iba na ang point of view natin pagdating sa death eh. Ang death is something we actually celebrate kasi graduate ka na dito eh. Pero ang pinaka-point ni Jesus dito, once we surrender, our priorities change. Okay? Nag-iiba ang ating priority. Are you still here? Okay? Kung tayo yan, pagka tayo sinabihin ni Jesus ng ganyan, ang sasabihin natin, grabe naman to si Jesus. Napakawala namang konsiderasyon. Di ba? Pero kung titingin dito, hindi nyo nga alam kung yung tatay na sinasabi niya dito na ililibing niya, kung ito ay mamamatay pa lang, so aantayin niya hanggang mamatay yun, or kamamatay pa lang, or matagal na palang patay, di ba? Pero one thing for sure is that when we decide to follow Jesus, Jesus becomes our number 1 priority. Ang dapat na ma-prioritize natin dyan is proclaiming the kingdom of God. Diyan na tayo ngayon mabibisi. If we want to follow Jesus, lahat ng mga excuse natin, dapat alisin na natin yan. Our number 1 responsibility becomes doing His work. So ano dapat ang priority natin? Ano dapat ang maging priority natin? Sana ito, i-notes nyo. Kasi sana to, hindi lang kayo nag-amen, amen. Sana magkaroon ng change. Ang dapat na unang maging priority natin is getting to know Him. Kaya nga, importante ang discipleship, importante ang pagbabasa ng Bible. Diba? Kasi maraming tao, asa lang sila sa pastor para makilala si Jesus. That's not enough. Diba? That's not enough. Pagka kayo, sobrang interesado kayo sa isang bagay, research kayo ng research. Diba? Tignan nyo.
Pagka kunyari, nagtitingin kayo sa Shopee, sa Lazada, may nakita kayong maganda. Di ba, titignan niyo yung review, magko-compare kayo, magsa-search kayo niya. Kunyari, kakita kayo ng magandang sapatos sa Lazada. Ang gagawin niyo, titingin kayo sa Shopee. Titignan niyo, saan mas mura? Titignan niyo yung review, ano, maganda ba to? Titignan niyo, yung mga ibang stores, magkano yung benta nila? Baka may mas magandang model. Di ba? Nire-research nyo. Because interesado kayo doon. Now, when you become a Christian, you should be interested in knowing Jesus. Paano nyo makikilala si Jesus? Through His Word. Through His Word. Hindi kayo makukontento sa sinasabi ng tao. Bakit? Baka mamaya fake news. Hindi nyo malalaman, hindi nyo madidiscern anong tama at mali. Amen? Ano pa magiging priority natin? To be like Him. Hindi enough sa inyo na ang priority nyo makilala nyo lang siya. Okay, kilala kita ganyan. Di ba pagka kunyari mahilig kayo sa pagka kunyari mahilig kayo sa K-pop, di ba you try to dress up like yung mga idol nyo. Even yung makeup, nagiging na itsura. Yung iba sa atin, di na nga mukhang Pinoy, nagmumukhang Korean na rin. Di ba? Bakit? We become who we follow. Kaya, naalala ko yung isang nagfe-fake news. In-interview yung babae, I forgot yung name niya. Pero, nung in-interview siya, nung una yung nag-i-interview sa kanya, I forgot sino yung nag-i-interview sa kanya. Sabi niya, ang grabe yung slang mo, ang galing mo mag-English ah. Sabi niya, pinanganak ka ba sa Amerika? Sabi nung girl, ay hindi po, Bisaya. And then nag-Bisaya siya. Pero alam nyo, kung marinig nyo siya mag-English, grabe, ang galing. Talagang super fluent, super slang, natural na natural. Pag pikit mo yung mata mo, huwag mo siyang titignan. Akala mo, foreigner yung nagsasalita. Pero ang galing. And I'm sure, pre-practice niya yan. Hindi yan something na nung narinig niya, the next day, ganun na siya agad magsalita. No. She studied. Paano ba ang accent ng mga Americans? And then, pre-practice niya, so she became like them. So she could speak it fluently. Bakit? Because she's interested. And then pangatlo, ang magiging priority natin is to build this kingdom. So kaya hindi rin tayo makukontento na tayo ay nag-serve lang. Hindi rin tayo makukontento na tayo ay dinidisciple lang. When we want to build this kingdom, anong gagawin natin? Magdi-disciple din tayo ng ibang tao. We become concerned about other people. Bakit? Yun yung utos sa atin. That's how we build this kingdom, the kingdom of love. Paano ka magla-love? Paano mo i-exercise yung love? Kung ang ginagawa mo is punta lang dito pag Sunday and then after that, uwi ka na. Amen? So ito ang nagiging priority natin. Everything else is secondary. Last. Pwede na umakyat yung worship team? Itong pangatlong tao naman, ang sinabi ni Jesus, sabi niya, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So dito sa final scenario na to, sabi niya, kasi yung tao ang palusot sa kanya, sige Jesus, susunod ako. Pero pwede ba, kahit magpapaalam lang ako sandali, dun sa pamilya ko? Sa tingin nyo, okay naman yon? Oh, di ba? Wala namang masama. How long will that take? How long will that take? Uwi, sandali. Parang sinabi lang ng tao, kukuha muna ako ng damit. Pero grabe naman to si Jesus. Ang sabi niya, no one who puts a hand to the plow, ano yung plow? Yan. So, ito yun. Sabi niya, pagka ikaw, when you put your hand to the plow, ibig sabihin niya, nagsisimula ng gumalaw yung mga oxen. Okay? Sabi niya, and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Disqualified ka na agad pagka ikaw daw tumingin. Pero dapat to kung titignan mo,
okay naman, di ba? Pero ang tinuturo dito ni Jesus is kailangan dedicated ka. Once you say yes to doing His kingdom, dapat dedicated ka. You must be focused on the mission ahead. Kasi once na itong dalawang ox na to, nagsimula na sila, dapat ikaw bilang yung farmer or yung nakafocus ka na dun sa harap. Kasi pagka hindi, baka hindi mo alam yung ox kung saan na pumunta. Naliligaw na dahil hindi ka nakatingin sa iyong pupuntahan. Dapat, hindi na ang dyan is, we must stop looking at things that can distract us. Kasi yung iba sa atin, we are followers, but still, ang tinitignan natin sa Facebook, yung success ng ibang tao. So, ang nangyayari, naiinggit ka ngayon. Imbis na ang mind mo, nasa building His kingdom, naiinggit ka, ay buti pa sila, sarap, naka-business class sila, uy, umalis na naman sila, punta na naman sila ng Japan, ako rin kaya. Tapos yung prayer mo ngayon, imbis na para sa kingdom building, ang nagiging desire mo, hindi na yung desire ni God. Ang nagiging desire mo is worldly desires. And God is telling you, bakit naghahanap ka ng pupunta dito, pupunta dyan? I'm already giving you heaven. Isn't that a much better place? Di ba? Sabi nga dito sa Matthew 10, verse 37, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. When we say yes to following Jesus, kailangan ma-maintain natin yung focus natin sa Kanya and not become distracted with other responsibilities or even relationship. Kaya nga si Paul, sinabi niya sa 1 Corinthians 11 yata yun, sabi niya, I wish that you were single just like me. Bakit daw maganda maging single? Walang mga pipigil-pigil. Less distractions. Di ba? Sabi sa Matthew 7, verse 13 to 14, sabi niya, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Ilan sa atin ang magsasabi na madali lang maging Kristiyano? Hindi, yung ginagawa nyo, madali pa lang so far. Dali pa, nahihirapan na kayo. Alam nyo, nakakapagtaka ha, pagka kunyari, hindi ka pa nagsaserve, pero hirap na kayo sa pagiging Kristiyano, ay, delikado yun. Paano kung nagsaserve na kayo? Di ba? Yung iba sa atin, ayaw na mag-attend ng church kasi may mga tao silang ayaw, may iniiwasan sila. Kasama sa sacrifice yun. Kasama yung loving the unlovable sa pagiging Kristiyano. Di ba? Kasama yung pagigising, sabihin nila, ayoko mag-attend ng prayer pa, ayoko mag-attend nung dawn watch. Sobrang aga, hindi ko kayang gumising ng maaga. Di ba? Kasama sa sacrifice yun. Kasi you know what? Yung sabi dito, enter by the narrow gate. Pag nakakita kayo ng dalawang pinto, yung isa napakaluwag, yung isa naman sobrang sikip, saan kayo pupunta? Siyempre sa maluwag, di ba? Tama. Kaya nga minsan, di ba, pagka kunyari, may tao na sumisiksik sa'yo. Sabihin mo, ano ba to? Pickpocket yata to, kaya siksik ng siksik. Sabihin mo sa tao, luwag to, hindi ka to sumiksik, dito ko sumisiksik. Kung kailan sikip-sikip na namin dito. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, ang tinuturo niya, alam nyo, yung tamang daan, masikip. Hindi siya madali. So, pwede natin gamitin yan to check ourselves. If you find yourself doing nothing, then maybe you entered the wrong gate. Kung hindi ka nagkakaroon ng mga problema, parang ang sarap-sarap ng buhay, maybe hindi ka pa talaga tumanggap kay Jesus, maybe hindi ka pa nag-surrender,
Maybe hindi will niya yung ginagawa, kaya walang ka-challenge. Maybe masyadong sheltered ka. Pagka nakita mo na ang daming kasama, never ka nag-iisa, maybe that's wrong. Kasi sabi dito, sabi niya, many who go in by it. Doon daw sa maling daan, maraming doon, bakit? Kasi very normal, people do what is easy. Hindi what is right. Okay? Nagets nyo? Following Jesus requires that we leave our place of comfort and security. So sana, as I end our message, sana makuha natin yung point, nitong sinasabi dito ni Jesus, na Christianity is not just yung Sunday Christian. May mga bagay tayo na dapat na ginagawa, and the workers are few. So kailangan namin kayo sa kingdom building. So to summarize, the cost of following Jesus entails work and sacrifice. Kailangan ng shift sa priority, and then kailangan ng focus and dedication. Pwede ba tayong tumayo as I end in prayer?